The Law of the Sea. Law of the Sea is ang mga batas o kasunduan sa dagat na namamahala sa mga karapatan o mga tungkulin like karapatan sa paglalayag o pangingisda, sea mineral claims, and coastal water jurisdiction. Law of the Sea is mga kasunduan or batas na ginamaintain sa pamahalaan ang kaayusan, productivity, and peaceful relation on the sea. We have the principles of law of the sea. Number 1 is the principle of freedom. Principle of freedom is naglalayong tiyakin ang kalayaan ng iba't iba or lahi-lahi na gamit sa karagatan like navigation, overflight, or pangingisda. Number 2 is the principle of sovereignty. Principle of sovereignty, naglalayong pangalagaan ng mga interests or coastal state. 3 is the principle of the common heritage of mankind. Naglalayong itaguyod ang mga interests sa tinatao sa present and future generation. The law of the sea has been codified into 4. The huge Conference of the Codification of International Law, 1930. The first United Nations Conference of the Law of the Sea, 1958. The second United Nations Conference on the Law of the Sea, 1960. And the third United Nations Conference on the Law of the Sea in 1973 and 1983. Baseline. What is baseline? Baseline, the line that divides the territorial and internal waters. Types of baseline: normal baseline, straight baseline, closing lines across river, mountains, and bays. Archipelagic base. The normal baseline in the low water line along the coast and marking on large-scale carts. Officially recognized by the coastal state. Article 5, UN CLOS. Of archipelago. Coastal archipelago refers to a group of islands situated so close to the mainland that they may be considered a party forming more or less an outer coastline from which is natural to measure the marinal seas. Outlying or mid-ocean archipelago refers to a group of islands situated in the ocean and distant from the coast of frame land as to be considered as the independent whole rather than forming part of or outer coastline of the mainland. Strait archipelagic. Ang paghahati sa pagitan ng internal water and territorial sea at mga bansang pangunahing binubuo ng isang pangkat ng mga isla. Under Part 1, Article 47, UN CLOS 3, an archipelagic state may draw straight archipelagic baseline, joining the outermost islands and drying reef of the archipelago. Article 47 of UN CLOS 3 provided further rules on drawing archipelagic baseline. The archipelagic water must include main islands and the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1:1 and 9:1.
The length of the baseline shall not exceed 109 nautical miles (RIM). However, up to 3% rate of the total number of baseline enclosing any archipelago may exceed the length up to a maximum length of 125 nm. The drawing of baseline shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago. The baseline shall not be drawn to and from low tide elevation unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level been built on them or where a low tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island. Number 5 is the system of baseline shall not be applied in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state. Is a part of the archipelagic waters of an archipelagic state lies between two parts of an immediately adjacent neighbored state, existing rights and all other legitimate interests which the latter state has traditionally exercised in such water, and all rights stipulated by agreements between those states shall continue and be respected. For the purpose of computing relation of water to land under paragraph 1, named areas may include waters lying within the fringing realms of islands and atolls, including that part of a steep sides, oceanic. The baseline shall be shown as cards of a scale adequate for ascertaining their position. Alternatively, less of the geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum may be submitted, and the state shall give down publicity to such cards of light. The state shall give the publicity to such cards or list of geographical coordinates and shall deposit a copy, each card of list, with the UN Secretary General. In the same vein, under Public Act No. 9522, the baselines laws are ay pinagtibay UNCLOS, third state parties to mark out specific base points sa kahabaan ng kanilang coasts from which baseline are drawn, either straight or contoured, to serve as geographic stating points to measure ang lawak ng maritime zones and continental shelf. This law effectively classified the Kalayaan Island Group and the Scarborough Group as regime of island consistent with UNCLOS, third, which manifests the Philippine States responsible observation of its citizens' suburbanda obligation
Magalona, B. Almeta. C. Arno, 187167, August 16, 2011. Ang Archipelagic Sea Passage ay isa sa konsepto sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga barko at eroplano na dumaan sa mga tiyak na daanan sa loob ng isang archipelago o pangkat ng mga pulo. Hindi nangailangan ng panghitulot mula sa estado na may kapangyarihan sa mga pulo. Sa madaling salita, ang ALPS ay nagbibigay daan sa mga internasyonal na sasakyan, dagat at panghimpapawid na makadaan sa mga tubig ng isang archipelago hanggat ito ay ginagawa ng mga mapayapa at hindi makasa soberanya ng estado. Ito ay mahalaga para sa kalakalan at ugnayan ng internasyonal, lalo ng mga rehiyon maraming pulo. Ang layunin ng edad na ito ay magsiguro ang malayang paggalaw ng mga sasakyan sa dagat na mahalaga para sa ekonomiya at seguridad ng mga bansa, habang kinikilala pa rin ang mga karapatan ng mga estadong archipelago na protektahan ang kanilang teritoryo at mga yaman. Ang teritoryo ng dagat ay tumutukoy sa bahagi ng dagat na umaabot sa 12 nautical miles mula sa pangpang ng isang bansa. Sa loob ng teritorial na dagat, ang bansang iyon ay may ganap na kontrol at karapatan sa mga yaman, pati na rin ang mga gawain gaya ng nangingisda, pagmimina at iba pang aktibidad. Bagamat ang ibang mga bansa ay may karapatan ng maglayag o dumaan dito, ang estado na may-ari ng teritorial na dagat ay may awtoridad na ipatupad ang mga batas at regulasyon dito. Number 1. Protection of navigation aids, college and peopleness. Number 2, conversion of the marine living sources. Number 3, overall environmental protection and scientific research. Number 4, prevention of the infringement of customs, fiscal, immigration, and sanitary laws. Number 5, ensuring safety of navigation, taking necessary tips to prevent passage which is not content. The right of economic passage o karapatan ng walang salang pagdaan ay isang prinsipyo sa batas ng dagat na nagpapahintulot sa mga sasakyan pangdagat ng dumaan sa teritorial na tubig ng isang bansa, basta't ito ay hindi nagdudulot ng panganib sa seguridad ng bansa. Ang mga pangunahing katangian nito ay kalayaan sa pagdaan. Maaring dumaan ang mga sasakyan pandagat sa teritorial na tubig ng ibang bansa na walang masamang layunin. Hindi nagdudulot ng panganib. Ang pagdaan ay dapat na hindi nakakahadlang sa seguridad, sa kapayapaan o kaayusan ng bansa. Ipinagbabawal na aktibidad. Hindi pinapayagan ang mga anumang aktibidad na makakapinsala sa interes ng bansa sa panahon ng pagdaan.
Ang prinsipyo ito ay nakabata sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagtatakda ng mga regulasyon ukol sa paggamit ng mga karagatan at dagat. UNCLOS 3 ay nagsasaad ng mga karapatan ng mga bansa sa kanilang exclusive economic zone na umaabot hanggang 20 nautical miles mula sa kanilang baybayin. May karapatan ang mga bansa sa EEZ na nang manghuli ng isda, magmina ng mga yaman at magsasagawa ng mga proyekto tulad ng enerhiya, ngunit kailangan nilang igalang ang karapatan ng ibang mga bansa at protektahan ang kapaligiran. Ang EEZ ay hindi isang territorial na tubig, kaya may mga karapatan at may mga regulasyon din ang mga aktibidad sa loob nito. Halimbawa, kung ang Pilipinas ay may EEZ, sa West Philippine Sea, mayroon itong eksklusibong karapatan na maghuli ng isda, magmina ng mga langis at gas, at magsagawa ng mga proyekto tulad ng offshore wind farm sa loob ng 20 nautical miles mula sa kanilang baybayin. Ngunit kailangan sundin ng Pilipinas ang mga international na batas at igalang ang mga karapatan ng ibang bansa sa pamamagitan ng innocent passage o transit sa nasabing lugar at tiyakin na hindi nito sasaktan ang kapaligiran. Ang continental shelf ay ang bahagi ng mababaw na bahagi ng dagat na nakapalibot sa mga kontinente. Karaniwang umaabot ito hanggang 20 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa. Sa ilalim ng UNCLOS, may karapatan ang mga bansa na gagamitin at pamahalaan ang mga likas na yaman sa continental shelf nila tulad ng langis at natural gas, pati na rin ang pagmimina sa ilalim ng dagat. Kung ang shelf ay umaabot ng higit sa 200 nautical miles, maaaring humiling ang bansa ng karagdagan teritoryo mula sa United Nations. Halimbawa, ang continental shelf ng Pilipinas ay ang mababaw na bahagi ng dagat na nasa paligid ng mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama dito ang mga lugar tulad ng West Philippine Sea at Binhamin Race. Dito matatagpuan ang mga likas na yaman tulad ng isda, langis at natural gas, at may karapatan ang Pilipinas na pamahalaan at gamitin ang mga ito. Kung may proyekto ang bansa tulad ng pagmina ng mga langis nasa kanilang continental shelf, ito ay kailangan nilang sundin ang mga regulasyon sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang Article 77 UNCLOS 3 ay nagsasaad ng mga bansa ay may sovereign right shelf upang ma-explore at gumamit ng mga likas na yaman sa ilalim ng dagat tulad ng langis at mineral. Ang karapatan ito ay umaabot hanggang 20 nautical miles mula sa baybayin. At kung ang shelf ay lumampas dito, maaaring humiling ang bansa ng karagdagan ng teritoryo. Ngunit kailangan nilang sundin ang mga regulasyon ng UNCLOS para sa pangalaga ng kapaligiran at pag-aalaga sa mga resources.
Kung ang Pilipinas ay may continental shelf sa Benjamin Race, may karapatan ito na mag-explore at magmina ng langis o natural gas sa ilalim ng dagat sa lugar ng iyon. Gayunpaman, kailangan sundin ang mga regulasyon ng UNCLOS upang tiyakin ang mga pangangalaga sa kapaligiran at maiwasan ang pagkasira ng likas na yan. Ang high seas ay tumutukoy sa mga bahagi ng karagatang hindi sakop ng jurisdiction ng kahit anumang bansa. Ito ay mga international waters o mga dagat na nasa labas ng territorial na tubig ng anumang bansa. Karaniwang umaabot ng 12 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa. Ang high seas ay bukas at malaya para sa lahat ng bansa na gamitin sa pangingisda, pagpapadala ng mga barko at mga scientificong pag-aaral. Ngunit wala itong punto sa isang bansa lamang. Halimbawa, kung ang isang fishing boat mula sa Japan ay nasa gitna ng karagatan Pasipiko, malayo sa alinmang pampang, nangangahulugan ang kanilang operasyon ay nasa high seas. Kinakailangan sundin ang mga bansa ang mga kasunduan at batas pang-internasyonal tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, upang pamahalaan at protektahan ang high seas laban sa labis na pangingisda, populasyon at iba pang pinsala sa kapaligiran. Ang freedom of the high seas ay ang prinsipyo na nagsasabing ang mga dagat na nasa labas ng territorial na tubig ng mga bansa o high seas ay bukas at malaya para sa lahat ng bansa. Sa ilalim ng prinsipyong ito, walang bansa ang may eksklusibong karapatan o kontrol sa mga bahagi ng dagat na ito. Ito ay nagbibigay daan sa mga bansa na mangsagawa ng mga aktibidad tulad ng pagningisda, paglalayag at paggawa sa scientificong pananaliksik sa high seas. Basta't sumusunod sila sa mga internasyonal na batas at hindi nila sinisira ang kapaligiran o karapatan ng iba. Halimbawa, ang isang barko mula sa kahit anumang bansa ay maaaring maglayag at mangisda sa high seas nang hindi kailangan ng permiso mula sa anumang bansa hanggat sumusunod sila sa mga pangdaigdig ng regulasyon. Sa International Tribunal of the Law of the Sea ay isang international na korte na itinatag upang lutasin ang mga alitin at isyong kaugnay tulad United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Pinapatakbo ito sa ilalim ng UNCLOS at may layuning tiyakin ang tamang pag-apply ng mga bansa at sa dagat. Ang UNCLOS ay may kapangyarihang magpasya sa mga
kaso tungkol sa mga karapatan sa mga territorial na tubig, pangingisda, populasyon sa dagat, at iba pang mga isyu na may kinalaman sa paggamit ng dagat. Ito ay may mga miyembro mula sa iba't ibang bansa at magbibigay ito ng paraan para malutas ang mga isyu sa dagat ng mapayapa at ayon sa batas. Halimbawa, kung may alitin ang dalawang bansa tungkol sa pangingisda sa isang dagat, maaari magsampa ng kaso o iklos ang isa sa mga bansa upang humingi ng desisyon batay sa mga patakaran ng UNCLOS.